Magandang umaga mga idol. Sa video ito pag-uusapan natin kung ano ang plinth beam. So kung makikita nyo dito sa 2-story residential building na project natin ngayon, ay nakapag-forma na sila para sa buhos ngayong araw. Mamaya nga ay bubuhusan na natin to ng konkreto. So ayan, nakapag-forma na sila. Ito nga pala yung tinatawag na plinth beam. Yan. Yan, hanggang dun. So lahat ng poste i-connect natin ng plinth beam. Bago nga tayo magbuhos mga kaibigan ay i-final inspection po muna natin tong plinth beam natin. So ayan, makikita nyo dapat malinis yung dugtungan doon sa may column. So gumamit din tayo ng spacer dito na bakal para ma-maintain yung concrete cover ng beam natin. Yan, ito. So, siguraduhin din natin na naikabit nila yung lateral ties dito sa may column natin, no? Yan. May dalawang nakalagay dyan sa may joint na lateral ties. So good job. Ito nga din pala yung ginawa nilang lateral ties sa may columns. So ganito dapat yung orientation ng lateral ties, no? Magkabilaan, so alternate yan. Tsaka dapat naka 135 degrees yung bend nya. Yan, malakas yan sa pangontra sa earthquake, no? Yan. So ang sukat po ng ating project ay 4 meters by 10. So 2-story, 80 square meters. So yan. Yan, 4. Mula dito sa poste na to hanggang dito 4 meters. So ano nga ba ang plinth beam? O anong pagkakaiba nila dun sa tie beam or sa footing tie beam? So number 1 lang na pagkakaiba niyan is yung purpose ng beam. So dun lang natin titignan yung pagkakaiba niya. So yung plinth beam, tinatawag na plinth beam kasi nandito siya sa level ng plinth. At ang purpose niya is to carry the wall. Carry the wall. So siya ang magbubuhat na nung sa wall natin. Para kapag ka nagkaroon ng differential settlement yung ating lupa, so may iwasan natin yung crack doon sa ating walls, no? Ang plinth beam nga mga kaibigan ay mako-consider din bilang tie beam, no? Kasi kino-connect din niya yung ating mga poste para maiwasan natin yung masyadong mahabang span ng ating poste, no? Na dahilan ng ating buckling failure. So naiiwasan din natin yun sa paggamit ng plinth beam. Ayan. Mamaya pagdating ng ating mga masisipag na workers ay magbubuhos na tayo. So ayan, final inspection nga tayo ngayong umaga. So dapat malinis yung ating mga dugtungan doon sa column. So papalinis natin mamaya yan.